Ano yung may eksena sa sci-fi movie kung gumalaw ang robotic nurse na ito sa Taguig City? Sa City Government of Taguig for supporting meeting of Taguig, we strive to be a transformative, lively, and caring Prepared, city. determined, madiskarte. Isang hopya sa kilalang Puno para produkto sa ng syudad. kalikasan, nakapagbigay hanap buhay ka pa. Hoy! Welcome, welcome, welcome! Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po, si Bigan Tintoy, ang host ng Taguigenyo, Pusong Taguigenyo. Ngayong araw po, maririnig po natin ng isang kwento na may kwenta at isang inspirasyon na kapwa natin Taguigenyo. Pero bago ko po siya ipakilala sa inyo, let's pray. Lord, salamat po, Panginoon, sa araw na ito, sa binigay mo sa aming buhay, sa pagmamahal at kalakasan, O Father. Salamat, Lord, sa patnubayan mo po kami, Panginoon, pati yung mga leader na naglilingkod sa bayang ito, sa lungsod na ito, Panginoon. Ikaw po ang maging gabay at ang kagustuhan mo ang manatili, mamutawi, Panginoon, dito sa bayang ito. Salamat po, ang lahat ito iniling namin sa pangalan ni Jesus. Ang episode natin ngayon ay isang storya ng isang batang manlalaro, kung paano siya nakilala, kung paano siya sumikat, kung paano siya sumibol, paano siya natuto sa larangan ng basketball. Mainit-init pa. Sa pangalawang pagkakataon, nag-champion ulit ang team ng Taguig General, di ba? Last year, medyo naging malupit yung labanan, pero ngayon, nakita nyo, straight 3-0. Hindi to normal para sa mga Taguigenyo. Kumbaga, binakbakan nilang maigi. At para makilala ng lahat, wala nang patumpik-tumpik pa. Let's watch this. Ako si Mark Edison Ordonez, ang point guard ng Taguig General. Nice fake, steps in, jump shot. Yes, sir! Ako lang yung bago ngayon sa team, ako lang yung rookies. Ngayon, nasa finals kami, gagawin ko lang yung best ko para makatulong sa kanila. Yes, sir! Oh, yes! Knockout punch here. Mark Ordonez, put him on the move, and finishes the layup. Sa mga aspiring basketball players, magtiwala lang kayo sa sarili nyo. Laging magdadasal and mag-extra work. Huwag kayo aasa lang sa kung ano yung ensayo ng team nyo. Dapat meron kayong extra para sa sarili nyo. From Ligid Tipas, number 6, Mark Ordonez. Nakita niyo yung ginawa niya kanina, di ba? Ni left and right, si Juan. Kilala kanina natin, si Mark, the Shark Ordonez! Mark, kumusta pare? Kumusta? Kumusta yung laro? Kumusta? Kumusta ka ngayon? Mabuti naman, mabuti. Masaya. Siyempre, nakuha namin yung championship. Mark, bakit basketball? Saan? San ka natuto? Sino yung nagturo? Bakit basketball yung nakahiligan mo? Basketball kasi nung bata pa lang ako, nakikita ko yung father ko. Ang elite niya, ang galing. Galing pumasa, ang galing shoot. Sinasabi ko habang nanonood ako. Paglaki ko, gusto ko, ganyan din ako, tinitilian, hinahangaan ng mga manonood. By the way, nandito tayo sa Barangay Ligid ngayon kung saan unang naglaro si Mark. Kasi dito pare, Bigan Mark dito hindi intercolor ang laro eh. Ang laro dito sa Ligid nung araw, intertropa. Kaya hindi dito pinag-uusapan. Magaling ka, matindi ka, parang pinag-uusapan dito reputasyon ng bawat team eh. Nung nga pa lumalaki ka, nakikita mo kung paano maglaro mga taga-Ligid. Sino yung mga team na sinalihan mo? Nung nandito ako sa Ligid, unang-unang team ko talaga, nung bata pa lang ako, sinali ako ng father ko sa Ibaba, sa team ng Ibaba. Naalala ko ron, ang magagaling na players nun, yung mga kuya ko, One Piece ang team nila. And then, nung medyo tumanda-tanda na ako, medyo natututo na maglaro, kinuha naman ako ng St. John. Doon, marami akong panalong nakuha, parang 5 or 6 years. Sunod-sunod yon, kami champion nun. Kaya yun, magandang experience nung naglalaro pa ako dito sa mga barangay league. Saan ka nagsimula? Nung high school, paano? Nag-tryout ka ba? Saan ka nagsimula maglaro? Sa mga school competition? Unang-una, nag-tryout ako sa PCC, Pasig Catholic College. Nung high school ka? Nung high school ako. First year, second year, player ako ng Pasig Catholic College. Doon, mabilis yung improvement ko. Nakakalaban namin yung ibang eskwelahan. Doon ako napansin nung Jose Rizal University, JRU. Kinuha ko ng JRU, nagpunta ako ron, and
doon talaga nabanat yung katawan ko sa paglalaro dahil doon ako nakapaglaro ng NCAA, which is malaking liga sa Pilipinas. Sa basketball, iba yung attitude na nanggaling ka sa kalye, iba yung sinaba ka lang sa eskwelahan. Saka hindi naman lahat ng kalaro mo pare-parehas ang skills, pare-parehas ang attitude sa barangay, sa school. Paano diskarte mo bilang, di ba, syempre point guard ka eh. Dapat matikas ka, dapat maliksi ka, iba't ibang klase ng tao yung mga kalaro. May magbubuko, di ba? Merong tambay sa eskwelahan, merong maarte, merong maangas. Paano hinahandle lahat? Unang-una, syempre, dapat prepared. Ako kasi, hindi ako naglalaro ng basketball, gari, ng game, kung hindi ako prepared talaga. Syempre, yung game mo, ibabase mo kung ano yung makakalaban mo. Syempre, iba laruan ng school, iba laruan ng barangay. Siyempre, pag dito sa barangay, more on physical play yan. Sa eskwelahan, more on takan yan. Systematic, takbuhan. Siyempre, iba rin yung sa amateur na. Sa semi-pro, iba na rin. Diyan, talagang di ka nalabanan, may mga scouting reports na malayo. Dapat talaga, prepared ka, ensayado ka, physically, mentally. Pero syempre, bilang nag-aaral, kailangan masustain mo rin lahat. Siyempre, nandyan yung magulang. Paano ka sinusuportan? Nanay mo, tatay mo, sa paanong paraan sila sumusuporta sa'yo? Sila naman kasi lahat ng gustuhin ko, binibigay naman nila. Hindi nila ako pinilit sa kahit ano, kahit yung sa course na kukunin ko. Basta supportive lang sila kung ano yung gusto kong gawin sa buhay ko. And thankful talaga ako sa kanila pagdating ko. Nakaranas ka ng injury. Siyempre, nandyan mami mo, kaalala yan. Airpot mo, si Boss Totoy, okay lang yan, part ng paglaki yan. Pero syempre yung mami mo, iba yung worry ng nanay sa tatay. Paano sila nagdidiskusyon pagdating yan? Siyempre, si mother, lagi sinasabi sa akin na minsan, sabi, tigil mo na kasi yan eh. Siyempre, tapilo ka na, sasaktan ka lang dyan. Si father naman, siyempre, lalaki yun, matigas yun. Sabi lang, palaruin mo ng palaruin. Hayaan mo tumigas dyan sa loob. Yun. Siyempre, ako naman, kailangan ko ipahinga, rest and recover, para mapabilis yung Tsaka guys, sa larangan ng sports, sa lahat ng mga gusto nating mga kabataan, napakalaking factor no yung magulang mo, nasa likod mo lagi. Iba talaga yung suporta ng magulang na talagang kahit anong mangyari, madisgrasya, tumayo ka, gumising ka ng maaga, nasa likod mo. Bibihira yon. Pero sa kabila nun, Mark, siyempre, hindi naman lahat ng game panalo. Kung nakaranas ka na rin ng talo during championship, talo na montik na manalo, ano yung pakiramdam, ano yung feeling? Paano mo siya nilalabanan lahat? Siyempre, hindi mawawala sa atin yung maging talaga ako, malungkot. Malungkot talaga na sobra. May time pa nung nasa GRU ako, Team B ako, hindi ako na Team A. Sobrang lungkot ko nun. Marami kang marinig, lalo pag nagtatatalo yung team nyo or nagkaroon ka ng pangit na games. Siyempre, ikaw as a player, hindi mo kailangan pakinggan yun. Ako, sa akin, hindi ko pinapakinggan yun. Kasi lahat ng tao may masasabi sa laro mo. Pipiliin mo lang kung kanino ka makikinig. Pero pare, paano ka nakapasok sa Taguig General? Sa Taguig General, bata pa lang kasi ako, player na talaga ako ng Taguig. When I was 12 years old, in-enroll ako ng father ko sa clinic ni Coach Boy Beats Victoria. Boy Beats. Yun, doon talaga nagsimula yung career ko. Doon, tinuturuan niya ako ng basics. Naalala ko noon, parang sobrang aga, 5:30, 5 o'clock, nagpupunta na kami sa Bagong Bayan. Kasi doon yung clinic niya eh. Doon talaga ako nahasa sa paglalaro ko ng basketball. Si Coach Ping, binigyan niya ako ng trust, tsaka ng chance sa team. Makapasok, makipakita yung best ko sa game. Makipakita ko yung laro ko, and makatulong sa kanila. Tsaka nung araw, si Boss Boy Beats, kung nasan ka man ngayon, sumalangit nawa, isa sa malulupit na point guard ng San Miguel, tsaka siya yung nag-start ng mga clinic. Kumbaga, ang mga Victoria, talagang pag sinabing basketball sa Bagong Bayan, putok na putok sila, di ba? Kaya Boss Boy Beats, kung nasan ka man ngayon, alam namin na happy ka, isa ka sa mga pundasyon ng basketball sa Taguig. Mark, paano kayo tinutulungan ngayon ng LGU? Yung suporta ng LGU, ni Mayor Lani, paano yung ginagawa sa inyo? Wala kaming masasabi sa suporta nila. Binibigay nila lahat sa amin, especially lala pag nasa out-of-town games kami. Wala lang kami ngailing sa tutulugan, kakainan, okay lahat. Binibigay nila lahat. Ang problemahin na lang namin is paano mag-perform na maayos, manalo ng games, yun lang. Kaya yung impact ng sports ngayon sa Taguig, kakaiba, syempre nandiyan ang LGU natin, nandiyan si Mayor Lani. Kasi talagang sport sila eh. Even Senator Alan, mahilig sa basketball. Senator Pia, ang hilig niya ngayon, yung paddle. Di ba, George? Tsaka ang daming manlalaro na taga-Taguig. Iba yung suporta ng LGU. Again, nagpapasalamat tayo dun sa suporta ng LGU sa atin, lalo sa mga manlalaro natin dahil ang dami pang mangyayari, ang dami pang activity, ang dami pang ma-achieve sa bawat Taguigenyo. Kasi si Mark yung parang pinaka-rookie sa team. Super yung challenge niya ngayon kasi nga last year nag-champion yung Taguig General, then sumali siya. Ano yung pressure sa iyo noon nung pagpasok mo sa team?
Sa pagpasok sa team, sa totoo lang, hindi naman nila talaga ako binibigyan ng pressure. Pero ako, siyempre, as a player, binibigyan ko ng responsibilidad yung sarili ko na maipakita siyempre yung best ko. Siyempre, kailangan ko may patunayan eh. Kasi sila, champion na. And ako lang yung bago sa team. Siyempre, kailangan ko ibigay yung best ko, maipakita sa kanila na deserving ako sa spot na to, na deserving ako, that maipakita ko lahat para makatulong sa kanila. Thankful naman ako kasi nakapag-perform ako, nakatulong. Bago kasi maging Mark the Shark, paano mo minomold yung sarili mo? Meron ka bang tinitingal lang mga NBA players, PBA players na one day, katulad mo rin sila? Paano yung disiplina mo? Then, syempre, yung sarili, sa extra work, kahit paano, push-up, taps, yan. Kahit nasa bahay, tuloy-tuloy lang yung mga ginagawa ko. Yung kain ko, dapat maayos, di sobra. Yung tumataba ako kasi feeling ko pag tumaba ako, mabagal, nahihirapan ako tumakbo. Isa mga tinitingala ko ng mga players. Unang-una, syempre, father ko, si Coach Boy Beats. Syempre, sa PBA naman, syempre, sila Terence Romeo, si Jason Castro. Ayan. Para kaparehas kong alumni sa PCU yan. And sa NBA, si Allen Iverson. Sa kanya ko pinattern yung game ko halos si Allen Iverson. Kaya pala left and right. Kung hindi ka basketball player, siyempre tapos ka ng college, galing ka PCU. Ano ka dapat ngayon? Kung hindi ako naging player, kung hindi ko talaga finish na maging player, siguro sinundan ko yung father ko. Isa rin ako engineer. Engineer. Engineer din. Siyempre, ang basketball, di naman siya long term, natatanda tayo. Ano yung other opportunity na nakikita mo? Siyempre ako, nagtapos ako ng pag-aaral. Yun talaga yung fallback. Tapos ako ng business management. Kumuha rin ako ng master's in business administration. So may MBA ako. And yun ang fallback na pupuntahan ko. Siyempre, ngayon, kinuha akong coach sa PCU. PCU Dolphins and sa Junior MPBL, sa Antipolo Titans. So yun yung mga pinagkakakabalan ko. Guys, tinan nyo si Mark hindi lang basta malupit na player yan. Napaka-importante din guys ng edukasyon. Hindi naman kasi lahat ng player. I'm not saying na nagkakaroon ng disgrasya, hindi nagiging successful. Pero pinaka-importante bilang sukliri natin sa mga magulang natin, matapos yung pag-aaral, napaka-importante rin nung meron tayong panukli at saka importante rin yung nakatapos tayo sa pag-aaral. Si Mark, kompleto package yan. Doon sa mga kababaihan, wala na kayong poproblemahin ha. May MBL, ano tawag doon? MBA. MBA. Masters pa. Kaya kayo, mga naglalaro, ayos lang kayo dyan ha. Gagayahin nyo si Kuya Mark ha. So yun nga Mark, siyempre, ang daming umiidolo sa'yo. Tsaka ang basketball ngayon, nagkalat. Di ba? Lahat, daming paliga. Napapanood ka na, hindi lang sa social media, kahit sa TV, naka-live. Ano yung may papayo mo? Ano yung magiging mensahe mo sa mga kabataan? Kasi ako, naniniwala ako, pare, ang daming umiidolo sa'yo ngayon. Ang daming, sana maging Mark the Shark din ako one day. Left and right, di ba? Lay-up. Ano yung may papayo mo sa kanila? Yung mga maipapayo ko sa kabataan, siyempre, ito sa akin, maging mabait, maging humble, matatakot, malaki, maliit ang kalaban, magaling, laban lang. Yung values na hinahawakan ko hanggang ngayon, na naituro sa akin ng mga coach ko, always do your best. Kahit saang field, kahit ano gagawin nyo, kung gusto nyo mag-succeed, always do your best. Tsaka yung isa pa is, lagi sinasabi sa akin ni Coach Boy Beats, let your game do the talking. Lupit! Ang lupit no, no? Ano naman ang mensahe mo sa mga ka-teammate mo, sa mga fans ng Taguig General, sa mga future na mga gagawin nyo? Sa teammates ko, sa Taguig General, thank you kasi binigyan nyo ako ng trust. Binigyan nyo ako ng chance, tinanggap nyo ako sa team, sa family nyo, tinanggap nyo ako ng bombo. Thank you sa samahan. Sa coaches, thank you sa mga advice, sa mga tinuturo nyo sa akin. On and off the court, kila Coach Mixon, Coach Ricky, Coach Jan, Coach Tope, and syempre kila Coach Boy Beats. Ito Mark, bilang panapos ng mga tanong, parang tiituboy lang ng konti ang dati niyan, di ba? Woo! Magingay naman kaya! By the way guys, yung mga nasa likod natin, sila yung mga number 1 fan ni Mark, mga tagaligid dyan, kaya ganyan kalulupit dyan. Magingay! Mark, kung hindi ka player ngayon, ano ka ngayon? Engineer. Ano favorite mong pagkain bago maglaro? Chicken, pasta, tsaka coffee. Hot Ano ang coffee. vitamins na iniinom mo? Usana multivitamin. Tatak ng sapatos. Reebok, Favorite player ng PBA? Jason Castro, Favorite player ng NBA? Allen Iverson, Sino ang crush mo sa celebrity? Sige. Anne Hathaway. Hindi, yung Tagalog. Para... Tagalog? Wala. Wala. Yung mga gusto maghanap dyan, lapitan nyo lang si Mark. Kung maglalaro ka ng NBA ngayon, sinong team ang gusto mo salihan? Sa team siguro, Los Angeles Lakers. Ayan, Mark, bilang panghuli, harap ka na sa camera natin na yon. Ano may papayo mo sa lahat ng mga tagaligid? Pagdating araw, sila na isusunod sa yapak mo. Lagi nyo gagawin yung best nyo.
always do your best. Kahit ano yan, gawin nyo lang yung best nyo and everything will fall into place. Maniwala lang kay sarili nyo, mag-aral mabuti, maging mabuting tao, makinig sa magulang, and always ask for strength and guidance kay Lord. Ayun, mami mo, naririnig ka. Nakikinig ba sa ito? This is the first show pa lang. Marami pa to, marami pang kwentong tagigenyo. Pusong tagigenyo ang maririnig nyo sa show na ito. Saka syempre, yung mga sponsor natin dyan, huwag kayong mahihiyak. Ayan, Hopiang Ipan. Sino ba ba? Dadas, Lechon, Call Out. Tinatawagan namin yung mga pwedeng mag-sponsor namin. Balot Zapateros, magiging na ng pastil, lahat ng tindahan dyan. Pag-message lang kayo sa amin, kailangan namin ng sponsor. Huwag kayong mahihiya. Tsaka guys, lagi natin susuportahan ang mga tagigenyo, lalong-lalo ngayon sa dami ng mga pinagdadaanan sa bawat buhay ng tao. Alam natin na may isang tagigenyo at maraming pusong tagigenyo na biglang uusbong para pasayahin tayo sa araw-araw nating buhay. Kung sino man sa inyo ang may mga inspirasyon na kwento, huwag kayong mahihiya, mag-message lang kayo dito sa Facebook group. Tsaka sa email namin, pwede kayong mag-email. Malay nyo isang araw, kwento nyo naman ang marinig namin. Diba? Either wala kayo sa Taguig, pero pusong tagigenyo, welcome na welcome kayo. At muli, ito ang inyong Bigan Tintoy na Pambira kasi hindi pa kami tapos eh. Mamaya na lang, pambira ako. Hindi pa kami tapos eh. Muli, ito ang inyong Bigan Tintoy na nagsasabing tagigenyo, pusong tagigenyo. Bye-bye!